Ngayon no, dakuin po natin si Sebastian Baste Duterte na nagre-ready na pong maging acting mayor. Oh, kasi malabo naman po maiproklama yung tatay niya talaga eh. Di po ba? Napakalabo. Ano yung karton gaganon? Hindi naman daw po pwede yung kailangan personal na manumpa mga bossing. Alam niyo po mga kababayan, bakit si Baste mayor lang ang tinakbo, no? Vice mayor lang ang tinakbo. Dati na siyang mayor, etc. Ang pagkakasunod-sunod na pagkakaintindi ko po diyan, mga bossing, no, sabi ni Jazz Monet, to the box! No, si Max Alvarado, hindi para sa mga DDS, ito po ang gwapo. Ano? Poging-pogi po ang mga DDS dito kay Baste Duterte. Kaya wag kayong ano. Pagkakasunod-sunod natin mga bossing Una, muntik na tong magsenador, no? Yung mga ibang hindi nakakaalam diyan. Muntik nang tumakbo to ng pagkasenador, tsaka si Pulong. Tatlo sila. Ano po? Nag-testing the water ang ating vice presidente. Sinubukan, tinignan, inalam o inaalam nila kung ano ang magiging action o reaksyon ng bayang Pilipinas pag senador ang tinakbo nitong mga ito. Si Duterte na tatay, si Pulong at si Baste. Ngayon reaksyon ng taong bayan, aba, hindi okay yan. No? Sobra namang makadinastiya na yan masyado. Ngayon lumalabas doon sa mga survey, mga bossing, ang pumapasok lang po sa mga survey, ang dating Pangulong Duterte. Given na yon, kayang-kaya niya yan. Baka mag-number 1 pa nga yan eh. Di po ba? Kasi ilan lang naman po ang kailangan para mag-number 1. Ayan, kagaya nung kay Bongo. Di ba? Baka number 1, number 2, yung dating Pangulo. Pero yung dalawa etong si Baste at si Pulong, hindi po lumilitaw sa survey, mga bossing. No? Tapos doon din po natin nahalata na mahina ang tuktok ni Robin Padilla dahil po ang sinusulong niya na bill na maipasa ay anti-dynasty. Tapos ang reaksyon ni Robin Padilla sa tatlong Duterte para sa pagkasenador ay okay daw po. Okay daw po. Biruin nyo yun Ikaw yung nangunguna na magsulong ng anti-dynasty bill. Tapos, okay po, tatlong Duterte, ayos po yun. Parang ikaw na mismo ang lumalabag doon sa gusto mong mangyari. Kaya minsan naiisip ko, si Robin Padilla ba talaga ang sumusulat, tumatala o gumagawa nitong mga batas na gusto niyang maging, itong mga bill na gusto niyang maging batas? Mapapaisip kang ganun, pinapagawa lang. Lalo na, madadagdagan pa nung mga nakikita natin sa Senado kapag nandun siya. Babasa ng libro, English, napakahaba. Yung pala, hindi naman pala yun yung panag-uusapan nila ni Coco Pimentel. Napakalayo. So mapapaisip ka, naku, meron lang sigurong tao sa likod na ito na nagle-lecture sa kanya. O yan, pasok mo yan, ganito, ganyan. Doon natin napansin. So ngayon mga kababayan, walang tumangkilik doon sa trip nila, no? Na tatlong Duterte sa Senado. Si Baste balik sa pagka-mayor. Nakikita nila ang kalaban ni Baste. Pangalan si Nograles, si Carlo Nograles, mga bossing. Kung Carlo Nograles versus Baste, tapos ang makikita mo doon sa mga palakad ni Baste Duterte, merong 38 na positibo sa droga doon sa kanilang munisipyo. May mga kapulisan, 8 positibo sa droga. Tapos nagpatupad ng tokhang in 3 araw, ilan agad ang tegi? Halos 9 yata, kundi ako nagkakamali. May mga holdapan, meron pong mga kung ano-ano. Hindi okay ang Davao. No? Hindi nyo pwedeng sabihin na number 1 in Southeast Asia na mapayapa ang Davao. Hindi nyo kayang talunin yung Singapore. Ako po, maka-Pilipinas po talaga ako. Pero real talk lang tayo.
walang mga hostage dyan. Sa Singapore po, walang baha. No? Sa Singapore, doon totoo na wala kang makikita na mga salasalabit po na mga kuryente. Ang palabas nila nung nangangampanya ang dating Pangulo, maganda sa Davao. Maganda sa Davao. No? Oh. Tapos ang makita po natin mga bossing ang katotohanan, salasalabit naman pala. Na yun ang totoong budol ho, mga bossing. Nung nakita nila Carlo Nograles ang kalaban ni Baste Duterte, syempre kinabahan po yan. Kaya nga sila Panelo, di ba? Sobra ang makabanat kila Carlo Nograles. O kung walang mga utang na loob, yung mga gano'n nila. O, kinabahan itong si Duterte, mga boss. Naku, pagka yung anak ko ang tumakbo laban doon, yari. Mag-mayor na lang ako para sigurado sa atin pa din ang Davao. Biruin mo, mga bossing, pag pati Davao nawala sa kanila, wala na sila. Diba? Kaya napilitang bumaba sa pagka-mayor. At si Baste ang vice-mayor. Hindi ho makaupo. Kaya ngayon, si Baste Duterte, eto may ine-ebas, may sinasabi. Puprotektahan, we will protect Davao City sa mga kriminal. No? Criminals are not welcome here sa Davao. Siyempre, kasama na po dyan, mga bossing. Alin? Yung mga gumagamit, mga bumabatak, mga tulak. Yung mga adik. Baka nga miski mga lasenggero Diba? Sama na. Kapag ka hindi ka gumagawa, kapag ka ang ginagawa mo toma at manggulo, pagkatapos mong tumoma at magwala doon sa inyong lugar, baka kasama ka sa tatawagin na mga, kumbaga, magugulo. Mga bossing, di ba? Pero kung ang ginagawa mo, toma, tas tulog, pwede, hindi ka mapapasama, mga kababayan. Welcome, hindi daw welcome yung mga kriminal. Naalala ko tuloy, nung si Baste Duterte, okay, nag-flashback lang po, mga kababayan, sa aking isipan. Habang pinapakinggan ko po, yung sinasabi ni Baste Duterte, we will protect Davao City, mga kababayan, no? We will protect Davao City. Criminals are not welcome. Biglang pumasok po sa isipan ko to. Di kaya palabas lang yan? Di ba? May mga pabali-balita po na merong mga laboratorio. May laboratorio si Michael Yang ng pinagbabawal na gamot doon sa Davao. Meron pong mga pagawaan ng mga peking birth certificate sa Davao. Di ba, mga kababayan? Ang lakas ng loob ni Baste Duterte na magsalita ng ganito. Baka kagaya lang din yan nung General Torre na sasampalin mo. Hanggang ngayon, wala pa din, hindi mo pa din nasasampal. Kapag ka lumalayo ang distansya nila ni General Torre, saka nagsasalita itong itong vice mayor ng Davao. Di po ba? Pero pagkaharap-harapan na po, nako, tamemi na ho. Tahimik na. Parang meron na pong stiff neck. Di ba? Alisin na ho natin yan. Alisin na ho natin yan. Mag-iiyakan ho ang mga DDS sa mga nakikita nila. Nako, idol na idol pa naman nila yan si Baste Duterte, mga kababayan. Idol na idol po nila yan, mga boss.